Tayo po ba'y nakahanda na? Nakahanda na po ba ang ating puso at isipan sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon para sa ating buhay? Amen. At ngayon po ay tayo po ay makaka-expect ng pagpapala mula sa salita ng Panginoon. Amen po mga kapatid. At muli ang gagamitin niya na maghatid ng mensahe po ng kanyang banal na salita ang ating kapatid, ang ating manggagawa, ang ating pastor, Pastor Romel Armel Ventura. Salamat ulit sa aking napakahusay na kumparing Lord Upas. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Nagpalapan po natin, Lord. Tayo po muna ay dadaho muna sa pagbabalita. Ang BCMC prayer meeting po natin every Wednesday, 6:30 ng hapon, ay patuloy na suportahan. Dumadami pa. Ganun pa rin. Imbitado po lahat. Happy birthday po sa nagdiriwang ng araw ngayong July. Meron ba? Wala kumili po. Happy birthday. Ay, palapan natin ang music ministry natin. Talagang maapaw ang Holy Spirit. Ang BCMC Amihan Mission Service natin, tulad po ng dati, ang Amihan Mission Church ay ang BCMC sa Limato is daughter church ng Kabanatuan, BCMC. Ang BCMC sa Limato ay nagkaroon ng daughter church ng Amihan Mission Church. At lumalawak ang BCMC sa Limato ngayon ay nag-mission na sa Amihan. Palakpan natin, Lord. Merong dalawang Bible study ngayon ang kapatid na Sister Sonia doon. At every Sunday na, no, ng hapon. Kaya sa susunod na Sunday, kasabay namin siyang sasama. At ang estudyante natin sa pastoral study ay dalawa ay nagpapatuloy. Si Sister Atsi po isa, palakpan natin, Lord. Online po siya, online. At siya po ay baka gagamitin dito sa San Bernardo, sa Durable. At meron siyang assignment na magbubukas siya ng isang pamilya para magkaroon ng Bible study. Diba? Palakpan natin, Lord. Ating Lord. Sa mga gusto pa pong humabol sa pastoral study na gusto mag-aral online, piin nyo lang ako, kasama po namin sa GC para makapag-aral kayo ng pastoral study in accordance with the finishing of the Great Commission, Matthew 28:19-20. Ang tinik po natin ay magkakaroon na ng patawag sa mga magtitingit, yung mga mag-asawa, sa doon gaganapin sa lumang bahay sa Baltipuente. 6:30 yata ng gabi. Doon nagpupunta mag-asawa. April 7 niya tayo, siguro ipopost ko pa rin sa GC, April 7, parang 17 yata. 17, di ba? 17, April 17, parang Webis yata. Webis yata. Webis, gano'n. Pagpapay natin na yung magpipilit, si Sister Atsi, si Sister Sonia, at yung mga gusto pang sumama. At doon sa Bible study ni Sister Sonia ng linggo ng hapon, sabay na namin siyang uuwi doon ng Kabanatuan with Pastor Henry. Sa mga gustong sumama, welcome naman, sasama lang naman. Isabay din naman kayo sa hapon. E ba nalalot, baka naman may pampasahe, papauwi. Di ko na papunta doon. Palakpan po natin ng Lord. Amen. Sabi nga sa ating kapatid na pastor, sa ganito ay lumululhati ang ating Ama. Sa paano lumululhati ang ating Ama? Paano ba malululhati ang Ama? Ang tinutukoy po natin dito ay ang ating Amang Diyos. Ang ating Amang Diyos. Kasi tayo po ay naniniwala na tayo ay meron isang Diyos na may tatlong persona. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang unang persona, ang Ama na lumalang ng langit at lupa. At sa pangalawang persona, sa panahunan ng Panginoong Jesucristo, siya nagkataong tao. At sa pangatlong persona, nang umakyat si Kristo sa langit, siya ay banal na Espiritu. Hindi po tayo one,
Ito po yun. Hindi po piniti yung oneness. Paano malululhati ang Ama? Paano ba? Sa pamamagitan ng panalangin. Marami nanalangin. Lahat na ng tao sa mundo nananalangin. Pero nalulhati ba ang Ama? Bakit? May mali sa panalangin. Ano ba yung dakilang utos ng Diyos sa atin? Yung pinakadakilang utos. Natutupad ba? Ano ba yun? Yung Matthew 28:19, nagagawa bang alagad? Humayo sa lahat ng dako. Humayo naman eh. Humayo naman sa lahat ng dako, yung mga lingkod ng Diyos, nagmisyon. Ang tanong, may mga naligtas ng kaluluwa, wala pa rin po konti. Tayo pa lang din. Yung mga kapitbahay natin, nahayuhan yan, ang aralan, hindi biligtas. O baka sana mali ako, baka pag naman last 2 minutes ng kanilang buhay, pwede silang maligtas. Naging alagad pa sila. Bakit hindi? Kasi hindi naman nag-focus dun sa gawin mong disipulo o maging disipulo ka na susunod dun sa dakilang utos ng Panginoong Hesus na humayo gawing alagad dapat ba sa ikaw mismo sana, dapat alagad ka na ng Diyos. Hindi lang pastoral alagad ng Diyos. Pastoral lang sila, pero sila ay mayroong hindi pastor doon, mayroong guru doon. 5 yun, may evangelist doon, may apostol doon, may propeta, at may pastor. Gusto ng Diyos na maging lingkod tayo, na maging alagad, na hahayo, at gagawin ng alagad yung aralan mo. Marami nang aral. Ginawa ba nilang alagad yung kanilang inaral, iniwan din. Naging negosyo lang. Kaya paano malululhati ang Ama? Paano matatapos ang lahat ng paghihirap? Paano mahinto ang giyera kung hindi napaghaharian ng Diyos ang lahat ng tao, kung hindi magiging alagad ng Diyos ang lahat ng tao? Kaya hindi pa darating ang oras. Maaring yung wakas na sinasabi ay yung sa Great Tribulation, nalalaganap ang kasamaan, at manlalamig ang pag-ibig ng marami, at ang mananatiling tapat ang bukas na siya maluligtas. Yung Great Commission, hindi nangyayari. Maraming institusyon, may mga institusyon nila lumitaw, pinag-aralan nila maging mabuting disipulo para maganap ang Great Commission, nagbuo sila ng G12. Nagbuo sila ng mga small group. At doon pala dapat makapokus. Lahat tayo ay dapat mayroong small group. Lahat ng kaibigan mo, kamag-anak mo, may small group. Paano mapasok ni kapatid na Sonia ang amihan para magkaroon ng Bible study room? Eh, hindi naman siya kilala doon. Hindi niya kilala yung mga tao. Isa yan. Katangian pinagkakalog ng Diyos. So, paano makakapasok si sister at si isang pamilya para mangaral na salita ng Diyos? Yun ay katangian pinagkaloob o kapangyarihan pinagkakaloob. Na pwede rin, kung nagawa nila, pwede nyo magawa. Kailangan tayo maging alaga ng Diyos. Upang malulhati ang ating Ama, sapagkat hindi malulhati ang ating Ama kung yung dakilang utos ay hindi nagaganap. Na kayo'y magsipagbunga ng marami. Paano, may bunga ba tayo? Wala. Meron ng unti-unting namumunga. Mananatili lang ba tayong tagapahin? Pero ang gusto ng ating Ama para malulhati siya tayo magbunga. Tayo'y gawin natin alagad ang ating kapitbahay, ang ating kapamilya, anak kapatid, sapagkat nakalulungkot ang gabi ng katotohanan na hindi lahat ng mga pastor, yung kapatid niya, hindi Kristiyano. May naibalita pa ako sa bungabong kapatid ng pastor, huli sa saho. Yung nakakalungkot. Asawa ng pastor, hindi Kristiyano, anak ng pastor. Kasi, sa totoo lang, ikaw mismo sa sarili mong bahay, hindi ka paniniwalaan sa iyong barangay. Kaya maganda ang ating programa. Kung sa lugar ko, hindi ako pinaniniwalaan, yung tigas ng Leonardo, pinaniniwalaan mo para sa natin ng Lord. Diba? Baka mo kayo gagamitin. At yung ex-wife ko,
Nung batiin ni Sister Sonia, hanya po pati Pastor Romel. Ay, ang ganda ng ngiti sa kanya. Kasi may puso pa siya sa mga kapatid na Kristiyano. Pero kung hinanap na dyan, doon na yung salita niya, hanya po ba si Roque? Ay, wala akong pakialam. Yun ang sasagot sa iyo. Pero dahil pinakikita ko ikaw ang kapatid, imagine, hindi ko sila maakay sa Lord. Pero mukhang si Sister Sonia, galing. Ayaw mo ng Bible study pag nakita. Praise the Lord, ha? Tumatang ko nyo. At kahapon ay, si Sister Sonia, habang kausap ko, isa po siya na binilang ko ng kotse, kung parang natin, nakilala niya, si Kunsihal. Kung kalooban ng Lord, ang kanyang gawain Bible study hapon, nakain niya na doon sa Amiens Mission Church, magsiservice na sa doon. Ipapastoran siya. Ganyan ang kalooban ng Lord. Kapatid, hindi masama. Ito, meron na tayong leader dito na magiging alagad ng kapatid na Archie. Amen. Imbitahan siya ka Archie sa inyong bahay. Kung ano yung assignment na binigay sa pastoral study mangyayari. Imbitahan niyo siya, si Sister Sonia. At huwag kayong papayag na mas magaling siya sa inyo, mas magaling kayo. Kaya kailangan, kung ano man yung assignment niya, hingin nyo na at gawin nyo na. Hindi gawain ng pastor ang gawing alagad lahat ng tao. Gawain niya ng mga alagad ng Diyos. At ang mga alagad ng Diyos, hindi ng mga pastor yun. Mga apostol yun. Di ba? Yung iba doon ay mga nung lang nakakilala sa Lord. Walang binanggit ko ng mga pastor. Bagamat tayo ay mga pastor ng ating pamilya, mga pastor tayo ng ating kaibigan, bagamat hindi tayo church pastor kasi hindi pinag-uusapan sa panahon na yun ang church pastor. Kinreate na lang sa panahon ngayon yan. Noon ang church, ang tao. Ngayon, really, tatat ng tao. Paano tayo magbubunga ng marami? Simple lang naman. Sundin lang yung dakilang utos, sumayo. Anong approach? May mga approach ngayon na ginagamit ng G12, ang TNET, iba pang mga society. Yung approach na ginagamit ng TNET, effective. Binigay ko na kay Sister Sonia, kay Sister Archie. Napakabali. Simple. Ang tanong, ang approach si Sister Sonia, pwede bang mag-Bible study sa inyo? Isa sa tatlong inaanok niya, may sumasagot kayo isa, dalawa. At pag nandun na, una, hindi lang, sa Bible study kasi natin nakasanayan, pastor lang nagsasalita. Pero sa DNET, sa ibang institution ng Great Commission, lahat magbabasa ng Biblia, tatanungin kung anong pagkaintindi mo sa talata. Ano nakita mo? Ano masasabi mo? Kaya lahat magsasalita. Lahat ng itinatago, sasabihin. At tanungin mo lahat ng problema, ipisa-isa mong panalangin ganun lang. Ganun na kasimple. Hindi na using masyadong aktahan, palakpakan, walang naintindihan. Kundi kung ano yung sinasabi ng Bible, yun na yun. Kung ano yung sinasabi, ibig sabihin ng author, huwag mo nang guluhin na dagdagan mo ng ibig mong sabihin. Ang ibig sabihin ng author ng Biblia, ng mga sumulat ng Biblia, ay yung gustong ipaalam ng Diyos sa lahat ng tao. Tapos i-interpret natin na meron tayong gustong ipaalam sa tao na hindi naman yun ang gustong ipaalam ng author na pinagpapaalaman ng Diyos. Kaya doon mo makikita yung bulaang mga aral sa 1 Timothy chapter 1 verse 1 hanggang 28. Kapatid, ito yung kailangan natin tuhugin. Yung mga maling aral ay mawala na. Yung mga mali natin kinakisnan na hindi naman tayo, kahit may edad na tayo, hindi nakakablis, may kinang tao, may umpos ako, lalabas ito mo kayo mga wala. Kompositor na ako yun, pero ay gumagawa. Yun. Mayroon akong kompositor ito eh. Noong aking kabataan, ako'y puro kalookan. Ngunit nakilala ko ang Panginoon Isus ay 265. Praise the Lord. Diba? Kaya na 65 years old siya, siya nakakilala sa Lord at nagpastor. At lahat nagkaapu-apuhan niya ng tuhod na born-again. Diba? Hindi pinag-uusapan ng edad, pero hindi siya nagpatawag ng pastor, evangelist na lang daw. Kasi pastor ng kabataan. Tama yung kapatid, evangelist ka na lang. Pero pwede ka pa rin tawagin
bilang pastor. Pero kung yan ang gusto mo, evangelist, yan naman ang gusto ng Lord, evangelist, hindi evangelist. At gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Magiging alagad tayo ng Ama kung tayo ay magbubunga ng marami. Pero hanggang hindi tayo nagbubunga ng marami, hindi tayo magiging ganap na alagad, bagamat pwede na tayo tawaging alagad. Dahil kung ikaw ay alagad, hindi mo matitiis ng kapitbahay mo, mga kaibigan mo, kamag-anak mo na hindi alukin ng Bible study o bumisita. Dahil sa 10 nga aniyahan mo, may 1, 2, 3. Kung magtutulong-tulong tayo dito, hindi mo makakay pamilya mo, yung isang kapatid mo makakay dyan. Ganun talaga. Kaya napakaganda ng programa ng Lord. Pamataan natin ng Lord. Ano ang function ng alagad? Ang alagad ay hindi lamang pastor, no? Hindi lamang guro, hindi lamang apostol, propeta, pastor. Ang function niya, pastoral study pa rin. Hindi naman kung tinawag ng pastoral study, pastor kagad eh. Maraming nag-aaral ng pastoral study, hindi naman nag-pastor. Iba, naging lay leader, naging evangelist, naging supporter ng mga ngaral. Dahil iba-iba ang pagkatawag natin. Ang function ng mga tunay na alagad sabi sa 1 chapter 8 verse 31 hanggang 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo may tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, hindi tayo nakakalaya sa katotohanan minsan, hindi pa natin tinutupad yung aral ng Panginoon, yung dakilang utos. At kung makikilala natin, natutuparan natin ang dakilang utos, tayo hahayo lahat na makita natin. Pwede ka magpabigay ng pulyeto lang, kahit walang tipo, may pipi nga dyan, hayo kumito, papamigay ng pulyeto. Marami nakakilala sa Panginoon dahil lang sa pulyeto. Makakakilala ang lahat ng tao sa pamamagitan natin. Mga kapatid, ginagawa ng alagad ng Diyos kung tinutupad mo ang kalooban niya. Alagad ka niya. Ano? May mga exception. Si Jesus may sabi. Siya may sabi na yung malululhati ang ating Ama kung tayo ay magbubunga ng marami. Sinusuportan ito. Naggawa chapter 2 verse 45 hanggang 47. Yung mga alagad, itong function. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilang ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at pinalulugdan din sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ito yung pansyo ng mga tunay na alagad ng Diyos. Alagad ba tayo ng Diyos? Sino po rito ang alagad ng Diyos? Kayo, hindi kayo alagad? Alagad kayo ng Diyos. Nahihiyaman kayo eh. Pero sa totoo lang, alagad kayo ng Diyos. Siyempre, yung pamilya nyo, mahal na mahal nyo. Gusto nyo maakay, kung hindi nga kayo gagamitin ng Lord, hindi tawagin nyo yung isa rito. Kung sino dyan, magtulungan tayo. At magbababaditan natin yun. Ayon dito sa mga tunay na alagad, binabaditan ang pangangailangan ng bawat isa. Nagpapractice ako sa ganyan. Kung ano pa pera, 20 na. Kung tigsa 10 kami ng alagad, hindi mo pwedeng wala ako. Ngayon, talagang wala. Makulit yung isang alagad. Kasi sa'yo na. Wala na magtitiis. At kailan na hindi ako pinabayaan ng Diyos kahit wala akong pera. Kaya natin mga kapatid, hindi lamang tayo nabubuhay sa pagsisimba, sa pagkain ng tinapay na salita ng Diyos, sa pakikinig ng Kanyang salita, kundi tayo nabubuhay para tayo maging alagad ng Diyos, para magbunga, maaya natin ang mga tao, kung ano man ang alam problema, pwede natin pasukan, pwede ko bang ipanalangin yung inyong problema. Kung sino ayaw ko, kailangan mo lang ng lakas ng loob, kailangan mo lang maramdaman ang tulak ng Holy Spirit. Na kapatid,
yung kapatid mo, yung anak mo, yung mga kapitbahay mo na yan, sabihan mo kung pwede mo ipanalangin ang kanilang problema at baka magbigti na yan bukas makalawa. O dahil sa panalangin mo, nakakilala sa Panginoon. In Jesus' mighty name, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Kaya kung natin yung pumigit manalangin, salamat nga po, Father God in heaven, sa patuloy mong pagliligtas. Salamat nga, Father God, na patuloy mong pinamumulat sa amin ang katotohanan upang ang katotohanan magpapalaya sa amin. Salamat, Panginoon, na hindi lamang kami tagapakinig, hindi lamang kami tagasimba mo, Panginoon, kundi kami mga alagad mo, Panginoon, na kailangan tumupad ng iyong kautusan, ng iyong dakilang utos na humayo, hindi lamang sa aming pamilya, sa aming kapitbahay, kung saan man kami mapunta. Magawin mo kami ng Tarlac, magawin mo kami ng Bataan, magawin mo kami ng Dingalan, magawin mo kami ng Abra o kaya ng Bisaya, Mindanao, Panginoon, kami, Panginoon, ay gagamitin mo sa buhay ng mga tao upang ipanalangin ang kanilang mga problema. Ano mga problema at suliranin dinaranas ng aming mga kapitbahay, mahal sa buhay, aming pamilya, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon. Kung ano man ang kanilang mga problema at naniniwala kami na pag pinanalangin namin sa iyo, ang problema ng bawat isa sa amin, alam namin, Panginoon, nakikinig ka, tutuon ka, at magiging magaan ang kalooban ng bawat isang ipinapanalangin kung paano gumagaan ang aming kalooban. Kapag kami yung pinapanalangin, alam namin, Panginoon, na ganoon din ang mangyayari sa mga tao ang ipapanalangin sa kanilang mga problema at suliranin, gagaan ang kanilang loob at maramdaman namin banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang bawat isang kapatid na nandito, Panginoon, ang aming mga paghayo, ang kapatid na Pastor Emery, Panginoon, patuloy mo siya, lukuban na yung banal na Espiritu, patuloy na ingatan. Ganon din ang kapatid na kung si Halam, Panginoon, at ang bawat pamilya na nandito, Panginoon, ang pamilya Del Moral Hernandez, Roque family, Manuel, Vergara, Lungalong, Santos, Dugan, Reyes, Gambua, Garcia, Pangilinan, Calara, Padrones, Nabarte, Navarro, Di Guzman, Laksamana, Lorenzo Alvarez, Siriaco, Doronio, Lastimosa, Apang, at lahat pa ng mga pamilya, Panginoon, na nakatutok sa amin, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa, patuloy mong ipatama sa amin ang iyong dakilang kabanalan kung ano narapat namin gawin sa aming paghayo, na bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon, upang masabi namin sa aming kapwa na kapatid, pwede ba namin ipanalangin ang iyong problema? Hallelujah, Lord Jesus Christ. Naniniwala kami, Panginoon, na ito ang hinihintay ng mga tao na nanalangin sa iyo, na may mananalangin sa kanilang problema na pakikinggan mo, Panginoon. Panginoon, gamitin mo kaming answered prayer sa buhay ng mga tao na nangangailangan, tumatawag sa iyo na bagamat wala kaming material na bagay, Panginoon, ngunit ibibigay mo ito. Salamat, Panginoon, patuloy mo ingatan bawat isa, pagalingin ang mga may sakit karamdaman, ilayo sa lahat ng uring pangalan, pagpamahaan bawat isa sa amin, patuloy na pagkaloob na may sa kabuhay, siksik, bibig, gumapaw, at ang mga biyaya ito, aming, ang matitira, Panginoon, ay aming gagamitin sa pangangailangan ng bawat isa sa aming iglesia. Ang mga mag-aaral, Panginoon, patuloy mo pagkalooban ng maayos na pag-aaral, ang mga magulang, guro, Panginoon, ang aming mga paligid, Panginoon, patuloy na ingatan ang aming mga sinasakyan, nasakyan mga driver, pasahero. Ito pong aming samot dalangin, papulot pa salamat sa matamis at pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo ay tumayo. Sumainyo ang hindi malirit na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Taglayin ninyo ito sa inyong paghayos ang man kayo pumaroon. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Manatili kayong tapat hanggang wakas. Ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat. Ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso at isipan sa kanya na mag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalahan sa kanyang kalulatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin sa pakikipisan ng banal na Espiritu sa kanyang kalulatian, kadakilaan, kapulihan, kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat ng bagay mula pa ng una, ngayon at pagpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.